Sa mga mainit na balita ngayong tanghali, issue sa arbitral ruling sa territorial dispute sa South China Sea. Hindi gigit ni Pangulong Duterte sa formal ASEAN Leaders Summit bukas. ASEAN member states hinikayat namang magtulungan para mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Indonesian President Joko Widodo darating sa bansa mamayang hapon para dumalo sa ASEAN Summit. Kaso ng OFW na si Mary Jane Veloso posibleng talakayin sa pulong ng Pangulo kay Widodo. Pamamahagi ng claims sa mga biktima ng human rights violation noong martial law umpisahan na sa susunod na linggo. Pangulong Duterte binaliwala ang reklamo laban sa kanya sa International Criminal Court. Inilathalang editorial ng New York Times sa kanyang anti-drug war, binatikos. Hepe ng MPD Station 1 na si Chief Superintendent Robert Domingo ni-relieve kaugnay ng natuklasang umano'y secret cell sa kanyang estasyon. At voters registration para sa Sangguniang Kabataan at barangay elections hanggang bukas na lang. Magandang tanghali, inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi niya babanggitin sa ASEAN Summit ang arbitral ruling sa agawan ng Pilipinas at China sa teritoryo sa West Philippine Sea. Narito ang report ni Rosalie Cos. Hindi angkop na pag-usapan sa ASEAN Summit ang United Nations arbitral ruling kaugnay sa South China Sea Maritime Dispute na pumabor sa panig ng Pilipinas kontra China. Ito ang isa sa dahilan ni Pangulong Rodrigo Duterte kung kaya hindi niya babanggitin o igigiit man sa isasagawang ASEAN Leaders Summit bukas. Ayon sa Pangulo, ang mas nararapat na talakayin ay ang framework para sa Code of Conduct ng mga claimants sa South China Sea. Muli ring sinisi ni Pangulong Duterte ang Estados Unidos sa paglala ng sitwasyon sa South China Sea. Hindi rin anya dapat Pilipinas ang mamilit sa China na ihinto ang ginagawa nitong pagtatayo ng mga pasilidad at man-made islands sa pinag-aagawang teritoryo dahil sa kawalang kapasidad ng bansa. Ginawa ng Pangulo ang pahayag nang magsagawa ito ng biglaang press conference sa Malacanang kahapon. Pressure, open pressure China. As katagal na niyan ng construction na yan. No? There were so many photos and pictures published 4 years ago. Sino ang makahinto noon tayo? Solely America. Bakit nila pinayagan niya na gano'n na tapos tayo itutulak nilang arbitration? Gusto nila mag-suicide tayo. Samantala, kinausap na rin ng Pangulo ang Chinese government ukol sa ulat na umano'y panghaharas ng Chinese Coast Guard sa ilang mga Pilipinong mangingisda sa Bataan kamakailan. There is a misunderstanding there. We have talked about it. And sabi ko na I hope it will not happen again. Parang papasok talaga sila doon further. Testing the waters or tempting the gods. Palayo silang papapasok. Sinabi nga nila dyan lang muna. Tanggapin na lang natin yan. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Hinikayat ni dating Presidente Fidel V. Ramos ang 10 ASEAN member states na magtulungan para mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa ASEAN region. Mula sa Pasay City, may report si Joyce Balancio. Live. Go ahead, Joyce. Yes, magandang tanghali sa iyo, Flor. Kasulukuyang ginaganap nga ang ika-14 na Association of Southeast Asian Nation o ASEAN Leadership Forum sa Manila Hotel. At sa pagsisimula ng forum na yan, Flor, nagsalita si dating Pangulo Fidel V. Ramos sa mga kinatawan ng mga bansang miyembro ng ASEAN. Hinikayat ni dating President Fidel V. Ramos ang mga miyembro ng ASEAN na pagsamasamahin ang kanilang kapasidad at kakayahan para siguruhin ang kapayapaan sa rehiyon ng Asia-Pasipiko. Aniya sa matagal na panahon, ang puwersa ng Amerika ang siya nagpapanatili ng peace at security alinsunod sa nilagdaang peace agreement ng United States sa Japan noong 1945. Pero napapanahon na anya na maging independent ang ASEAN bilang isang grupo ng mga bansa at akuin na ang responsibilidad ng maritime security. Kapag nagtulong-tulong anya ang mga ASEAN states, malaki ang potensyal nito na mapabilang sa mga may pinakamalakas na military force sa buong mundo. Pakinggan natin si dating Presidente Fidel V. Ramos.
It is time to replace Pax America, which has been there for more than 70 years already. Since August 1945, when the peace agreement was signed in Tokyo, ending World War II in the Pacific, that we, who are big and important enough in our region and in the Asia Pacific, assume the responsibilities for providing peace, law and order, and especially stability in the bigger region of the Asia Pacific. Maliban dito, binigyan din rin ni Ramos ang pangangailangan din ng pagtutulungan kontra global warming na ani niya nakakaapekto sa supply ng pagkain at tubig sa rehiyon. Floor, ngayong araw nga ay marami magkakahiwalay na pulong ng ASEAN ang magaganap at mamayang hapon ay magkakaroon ng 4 na press conferences dito sa International Media Center para mabigyan tayo ng update tungkol sa mga pulong na yan. Floor? Maraming salamat sa iyo, Joyce Balancio, nagulat mula sa Pasay City. Binigyang din ni Malaysian Prime Minister Najib Razak sa Prosperity for All Summit ang kahalagahan ng pagkakaisa ng ASEAN members bilang isang ekonomiya. Para sa karagdagang detalye, makakausap natin sa pamamagitan ng telepono ang ating correspondent na si Nel Maribuhok mula sa Parañaque City. Nel. Lord, nagpapatuloy ang sesyon dito sa Prosperity for All Summit na inorganisa ng ASEAN Business Advisory Council bilang bahagi pa rin ng pagkilala sa ika-50 taon ng pagkakatatag ng Association of Southeast Asian Nations. Unang nagtalumpati kanina si Malaysian Prime Minister Najib Razak. Dito ipinakita ng Malaysian Prime Minister ang nagiging magandang takbo ng ekonomiya ng riyon at sa mga darating pang mga panahon. Kaya naman binigyan din niya ang kahalagahan ng pagkakaisa ng mga miyembro ng ASEAN bilang isang ekonomiya. There are other predictions that are even more optimistic, suggesting ASEAN could reach the number 4 position by 2030, a mere 13 years from now. These are big numbers. These are impressive positions, but we have yet to achieve them. The big challenge is to ensure that the integration of our individual economies that is necessary for ASEAN itself to become a significant world market. Sa mga nakalipas na taon, matagal nang isinusulong at binabalangkas ang polisiya para sa pagtatatag ng ASEAN Economic Community o isang rehiyon na may malayang galaw ng kalakalan ng mga produkto, serbisyo, pamumuhunan at paggawa. Samantala, sentro ngayon ng mga sesyon kasama ang public at private sector, partikular na sa business sector, ang pagpapaunlad sa small and medium enterprises o yung mga maliliit na negosyo at kung ano magiging contribution nito sa pagpapalago ng ekonomiya ng ASEAN member state. At ngayon lamang ay katatapos lamang ang talumpati ni Vice President Leni Robredo kung saan naging sentro ng kanyang talumpati ang pagbibigay halaga sa mga maliliit na negosyo at sa mga mamumuhunan na nasa Pilipinas na dapat din matutukan ng iba't ibang mga bansa. Yan muna ang ating update. Floor. Nel Maribuhok, nagulat mula sa Parañaque City. Nanawagan si Pangulong Rodrigo Duterte sa lahat na maghinay-hinay at maging mahinahon ukol sa ginagawang pagpapaigting ng missile at nuclear weapons ng North Korea. Ayon sa Pangulo, ang China ang may kakayahan na tumulong upang mapahupa ang tumataas na tensyon sa pagitan ng Pyongyang at Estados Unidos. Use your patience there and so. China, which is was the bigger weapon, should at least rindahan niya because ang kumakati dyan ang Japan pati South Korea. So it would be as good as any other time to advise now people to just go easy. Kinokondena ng Estados Unidos ang ginagawang nuclear test ng North Korea. At sa iba pang mga balita, umaasa ang Administrasyon Duterte na sa pamamagitan ng ASEAN Summit ay makakuha ito ng ayuda para sa mga malalaking transportation at infrastructure projects nito.
May report si Nel Maribuhok. Ipiniresinta ng Administrasyon Duterte kahapon ang kanilang mga malalaking transportation at infrastructure projects. Kabilang sa mga malalaking proyekto ng pamahalaan ay mga road networks papuntang Manila airports, gayon din ng mga national highways na magdudugtong sa northern at southern part ng Luzon o mula La Union hanggang Bicol. Ayon kay Department of Public Works and Highways Secretary Mark Villar, pagkakataon ng ASEAN Summit upang makakuha ng tulong sa ibang bansa para sa mabilis na implementasyon ng mga proyekto. And that's what we'll do to complete these projects. Some of our bridge programs will require technologies from other Asian countries such as China and Japan and Korea. Ilang transportation projects din ang target na makumpleto sa termino ni Pangulong Duterte. Isa na rito ang 227 billion peso na Mega Manila Subway na bibiyahe mula QC hanggang Taguig City. Ayon kay Department of Transportation Secretary Arthur Tugade, inaasahang malalagdaan ang kontrata para sa pagsisimula ng proyektong ito ngayong taon sa ASEAN meeting. The final contract that will trigger the start of this project will be signed this November when the leaders of the ASEAN will come, and hopefully it will be Minister Abe and our own President Duterte who will ink and sign the formal agreement. Inaasahan na ang mga proyektong ito ay makatutulong upang mabawasan ang traffic congestion sa Metro Manila. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Pasay City. Ipinahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na maaari nilang mapag-usapan na Indonesian President Joko Widodo ang kaso ni Mary Jane Veloso sa pagbisita nito sa bansa. May report si Rosalie Coz. Nakatakdang dumating sa bansa mamayang hapon si Indonesian President Joko Widodo para sa isang state visit at sa 30th ASEAN Summit. Ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte, sa isang restricted meeting nila maaaring talakayin ang usapin sa kaso ni Mary Jane Veloso. Si Veloso ang overseas Filipino worker na nahatulan ng parusang kamatayan noong October 2013 matapos mahulihan ng mahigit 2 kilo ng heroin sa Jakarta Airport. It will be an opportune time to discuss it during the restricted meeting. Gayunman, nilinaw ng Pangulo na si President Widodo pa rin ang magpapasya kung bubuksan ng naturang issue sa kanilang pagpupulong. Hindi ko alam kasi depende nga sa sagot nila. Hindi na sabi ko nga, sagot is pwede ba dito pag-usapan? Sabi niya ayaw. Makailang beses nang ipinagpaliban ng execution ni Veloso matapos iapela ng Pilipinas ang kaso nito sa Indonesia. Una na ring nagtungo ng palasyo ang ina ni Mary Jane upang makiusap kay Pangulong Duterte na idulog kay Pangulong Widodo ang pagpapababa ng sentensya sa kanyang anak. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Ilulunsad ang unang roll-on, roll-off services sa Pilipinas at Indonesia sa pagbisita sa bansa ni Indonesian President Joko Widodo na nakatagdang dumating dito ngayong araw. Para sa detalye ng ulat, nasa linya ng telepono ang ating correspondent na si Rosalie Coz mula sa Malacanang. Rosalie. Yes, magandang tanghali Lakay. Mamayang alas 2:15 ng hapon nakatakdang dumating ng Pilipinas si Indonesian President Joko Widodo. Bukod sa pagdalo niya sa ASEAN Summit, ay meron din siyang 2 days official or state visit sa bansa, kung saan isa sa mga highlight ng kanyang pagbisita ay ang paglulunsad ng roll-on, roll-off o RORO service sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia. Ang RORO service na ito na mag-uugnay sa Davao City, General Santos, Bitong, Manado, Indonesia, ang kauna-unahang connectivity project sa ilalim ng Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area. Mapapadali nito ang transportasyon ng mga kalakal at cargo sa pagitan ng mga member country. Ilulunsad ito sa Davao City sa araw ng Linggo sa pangunguna ni na Pangulong Rodrigo Duterte at Indonesian President Widodo. Samantala, sasalubungin sa Malacanang ni na Pangulong Duterte at iba pang government official ang delegasyon ni President Widodo mamayang alas 3:30 ng hapon. Susundan ito ng restricted at bilateral meeting sa pagitan ng dalawang pamahalaan. Ilang kasunduan din ang pipirmahan tulad ng partnership sa agricultural research, consultation at assistance, gayon din ang pagtatatag ng Sea Project Connectivity. Isang state banquet din ang inihanda ni Pangulong Duterte para kay President Widodo at sa First Lady nito na si Ariana Widodo.
Lakay, inaasahang mapag-uusapan din sa pagpupulong ng dalawang pangulo ang pagpapaigting ng seguridad sa Sulu-Sulawesi at ang pagresolba sa suliranin sa iligal na droga, gayon din ang pagpapaigting ng ugnayang pang-ekonomiya sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia. Yan muna ang latest live mula rito sa Malacanang. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Rosalie Cos. Nag-uulat mula sa Malacanang. Binaliwala ni Pangulong Rodrigo Duterte ang reklamong inihain ng self-confessed hitman na si Edgar Matubato sa International Criminal Court o ICC. Nagbabalik si Rosalie Cos. Nabigyan na si Pangulong Rodrigo Duterte ng kopya ng reklamong inihain sa International Criminal Court laban sa kanya. Ngunit ayon sa Pangulo, wala siyang balak na basahin ito. Sa inihaing reklamo ng abogado ni Edgar Matubato na si Attorney Jude Sabio sa ICC, inakusahan nito si Pangulong Duterte na mass murderer. Ayon sa kampo ni Matubato, crime against humanity ang anti-drug war ng Administrasyong Duterte dahil sa mataas na bilang ng mga napapaslang. Si Matubato ang self-confessed hitman at umano'y miyembro ng Davao Death Squad na nagsiwalat sa pagdinig ng Senado ng umano'y mga extrajudicial killings sa Davao City sa panahon ng panunungkulan ni Pangulong Duterte na nooy alkalde pa lang. Ayon naman sa punong ehekutibo, wala siyang plano na pigilan ang mga ito. Let them be. Nobody can stop from filing you. Binatikos naman ng Pangulo ang editorial ng New York Times laban sa kanya. Isinasaad sa artikulo na dapat na anyang pahintuin si Pangulong Duterte dahil sa kanyang kampanya kontra iligal na droga. Ayon sa Pangulo, kung may dapat mang huminto, yun ay ang publication ng American newspaper. New York Times cannot even criticize your own mistakes. Invading a country, making up excuses before the world that is not true, then you have to go to say stop. You better stop your publishing. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Samantala, ipinahayag ng Center for International Law na mahabang proseso pa umano ang pagdaraanan ng sumbong laban kay Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. At para sa detalye, makakausap natin sa telepono ang ating correspondent na si Roderick Mendoza mula sa Quezon City. Roderick, magandang tanghali. Magandang tanghali, Wayla. Mahaba-habang proseso pa umano ang pagdaraanan ng sumbong laban kay Pangulong Rodrigo Duterte bago ito aksyonan ng International Criminal Court. Ayon sa Center for International Law, isa sa titingnan dito ay kung may jurisdiction ba ang korte sa mga akusasyon ni Attorney Jude Sabio. Kasama sa aligasyon ni Sabio ang mga umano'y pagpatay na ginawa ng Davao Death Squad noong mayor pa ng Davao City si Duterte. Ngunit ayon sa Center Law, maaaring labas na ito sa jurisdiksyon ng ICC. Hindi po retroactive yung jurisdiction ng ICC, no? Prospective po yun as of the day when we became a party, which was sometime in October 2011. No? So anything before that will be outside of the temporal jurisdiction of the ICC except if we consent to it. Kailangan din anyang mapatunayan muna na walang investigasyong ginagawa ang pamahalaan sa mga napapaslang sa kampanya kontra droga. Kailangan mapatunayan na unwilling or unable yung ating pamahalaan na litisin yung mga may sala, no? Kagaya nung inaakusa na mayroong wave ng crimes against humanity sa Pilipinas, ano? So mahabang proseso po 'yan. Susuruin din muna ng pre-trial chamber ng ICC kung may basehan ang akusasyon laban kay Duterte. Kaya't kailangan ding makapagpakita ng konkreto at detalyadong ebidensya gaya ng naisampang mga kaso dito sa Pilipinas. Pero sa ngayon, wala pang nakikitang matibay na ebidensya ang Center Law na pwedeng magdiin sa Pangulo. At kung hindi po yan magiging successful, no, isasantabi lang yan ng ICC, pero hindi ibig sabihin na tapos na po. Dahil yung ibang partido, maaari pa rin po magpadala siguro ng mas detalyado at mas may ebidensyang mga reklamo. Ano po? Dati nang ipinagkibit balikat ni Pangulong Duterte ang sumbong laban sa kanya. Ayon naman sa Malacanang, bahagi lamang ito ng propaganda laban sa Pangulo. Wayla? Maraming salamat sa iyo, Roderick Mendoza mula sa Quezon City. At sa iba pang balita, uumpisahan na ng Human Rights Victims Claims Board ngayong Mayo ang pamimigay ng bayad pinsala sa mga biktima ng martial law. At para sa detalye, makakausap natin sa telepono ang ating correspondent na si Ray Pelayo mula sa Quezon City. Go ahead, Ray.
Paila ipamamahagi na ng Claims Board sa May 8 ang partial reparation para sa mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao sa panahon ng martial law. Ayon kay Chairperson Lina Sarmiento, nasa 300 milyong piso ang paghahati-hatian ng unang batch na may 4,000 claimants. Ibinase ang halagang matatanggap sa pinsalang tinamo kung saan nilapatan ito ng puntos ng Claims Board. Ayon kay Sarmiento, pinadalhan nila ng kopya ng resolusyon ng mga lehitimong claimants at kung walang apila ay makukuha na nito agad. Ibibigay ang pera sa pamamagitan ng cash card na mula sa Land Bank. Ibig sabihin, natanggap na nila yung kopya at lumampas na yung 10 araw na period ng pag-a-appeal, yun yung uunahin nating mapondohan ang kanilang cash card. Isa sa nakatanggap ng resolusyon ay si Mang Dani. Nakaranas siya ng torture sa kamay ng militar noong early 80s. Siya ngayon ang National Coordinator ng SELDA o Samahan ng mga ex-detainees laban sa detensyon at aresto. Parang dinala ako sa isang yung ground, yung basement. Isang basement, napakalakas ng echo. Tapos doon, ang ginamit sa akin, yung inuumpog yung ulo ko sa pader. Kapag hindi ko sinasagot yung tanong, inuumpog yung ulo ko sa pader. Nasa 3 hanggang 5 beses yun. Sa hinahabol ngayon ng mga claimant ang non-monetary benefits gaya ng mga pampagamot at pampaaral sa kanilang mga anak. Waila? Maraming salamat sa iyo, Ray Pelayo, mula sa Quezon City. Susunod, pagbubukas ng bagong open pit mining, ipinagbabawal na ng DNR. Hepe ng MPD Station 1, tinanggal na sa pwesto kaugnay na munoy secret cell sa kanyang istasyon. At COMELEC tiniyak na tatapusin ang registration ng mga botante ng aabot sa 5 p.m. deadline bukas. Pinabulaanan ni PNP Chief Ronald De La Rosa na undercover ang trabaho ni Policewoman Maria Cristina Nobleza na nadakip sa Bohol kasama ang kanyang boyfriend nitong Abu Sayyaf. May report si Grace Casin. Bahagi ng undercover work ang ginawang pagtulong at pakikipagrelasyon kay Abu Sayyaf member Rinor Lu Dungon. Ito ang iginiit ni Superintendent Maria Cristina Nobleza sa tactical interrogation ng PNP. Mariin naman itong pinabulaanan ni PNP Chief Director General Ronald De La Rosa. She's claiming na she's doing this for sa kanyang trabaho daw. At again, it is not being sanctioned by the government. Kanya lang yan. Baka mamaya ginagawa lang niya yung cover para makalusot siya sa liability sa kanyang ginagawa. Walang kuplan. Walang kuplan. Samantala, kinumpirma rin ng PNP Chief na ikinasal na sina Nobleza at Dongon at mismo ang napatay na teroristang si Zulkifli Binhir alias Marwan pa ang nag-officiate ng Muslim rights. Patuloy namang biniberipika ng PNP ang mga bagong impormasyon na kanilang nakuha habang isinasagawa ang investigasyon. Tinatanggap namin but still ina-evaluate namin and we will not be fooled by any attempt to fool us dahil meron na rin kaming alam na hindi niya alam. Si Nobleza at Dongon ay nakakulong sa Camp Crame at hindi pinapayagang dalawin ng sinuman dahil itinuturing silang high-risk prisoners. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Pasay City. Nasa kustudiya pa rin ng Bureau of Customs ang 3 high-end na sasakyan na kinumpiska noong Enero sa Subic, Zambales dahil sa paglabag sa tariff code. Para sa detalye, makakausap natin sa telepono ang ating correspondent na si Aiko Miguel mula sa Quezon City. Aiko. Yes, for magandang tanghali, nagkakahalaga ng 10 milyong piso ang 3 sasakyang mula sa Korea na nasa kustudiya pa rin ng Bureau of Customs. Dumating sa Subic lula ng MVS ITC Osaka 1636S ang isang second-hand na BMW 745 sedan.
isang second-hand BMW 745 Li sedan at isang Hyundai Equus JS350 sedan. Enero pa nang makumpiska ang mga ito ng Bureau of Customs sa Subic, Zambales. Nakapangalan ang tatlong sasakyan sa Seastar Express Corporation, isang freight forwarder. Nalabag ng shippers ang provisyon sa Customs Modernization and Tariffs Act, kaugnay ng nakasaad sa Section 3 of Executive Order 156 o ang paglabag sa importasyon ng gamit na o lumang motor vehicles. Floor nag-issue na rin ng alert order si Customs Commissioner Nicanor Feldon kaugnay ng umano'y maanumalyang importasyon ng mga high-end na sasakyan sa bansa. Yan muna ang latest live. Balik sa floor. Aiko Miguel, nagulat mula sa Quezon City. Naglabas ng kautusan si DNR Secretary Gina Lopez laban sa mga minahang nakakasira sa kalikasan. Ilang araw bago ito muling sumalang sa Commission on Appointments. May report si Ray Pelayo. Hindi na pahihintulutan ng DNR na magkaroon ng mga bagong minahan na wawasak sa mga bundok o lugar na pagkukuhanan ng mga mineral. Open pit mining ang tawag dito, kung saan gumagawa ng malaking hukay sa mga bundok para makuha ang mina gaya ng ginto, tanso at pilak. Sa 14 na minahang gumagamit ng ganitong pamamaraan ng pagmimina ay 10 na ang inilabandona o sinuspindi. Isa na dito ang Dizon Copper Mine sa Zambales na 20 taon na nakakaraan mula nang ihinto ang pagmimina dahil sa pagbaba ng halaga ng tanso. Sa tindi ng asido sa naipong tubig sa minahan ay kaya nito makatunaw ng bakal. May banta ito ng panganib sa komunidad sa paanan ng bundok. Ayon kay Lopez, kakanselahin niya ang mga Mining Production Sharing Agreement o MPSA ng mga mag-uumpisa palang magsagawa ng open pit mining. It's the duty of the DNR Secretary to evaluate MPSAs. And it's the duty of the Secretary to mandate policies which are for the welfare of our people. Nilino naman ni Lopez na ang mga dati ng minahan na gumagamit ng open pit mining method ay hindi kasama sa ban. Ayon naman sa Chamber of Mines of the Philippines, tanggap naman sa iba't ibang bansa ang open pit mining. Maaari din nilang mai-rehabilitate ito pagkatapos mamina ang isang lugar para magamit sa agrikultura, pangisda at maging sa turismo. Sa May 2 ay muling sasalang sa Commission on Appointments ang kalihim para sa kanyang kumpirmasyon. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Samantala, iligal at wala umanong bisa ang contract lease ng Bureau of Corrections at ng TADECO o Tagum Agricultural Development Corporation sa mahigit 5,000 ektaryang lupain ng Davao Penal Colony. Sinabi ni Solicitor General Jose Calida, batay sa konstitusyon, maaari lamang upahan ng isang pribadong kumpanya ang lupaing pag-aari ng gobyerno ng hindi hihigit sa 50 taon. Unang inupahan ng TADECO ang lupain ng Davao Penal Colony noong 1969 na pinalawig pa ito ng 25 taon noong 1979. Muling binigyan ng extension ang kontrata noong 2003 at pinalawig hanggang 2029. Ayon pa kay Calida, labag din umano ang kasunduan ng Bucor at TADECO sa Public Land Act dahil hindi ito dumaan sa bidding. At sa iba pang balita, ipatutupad na sa susunod na buwan ang mas mahigpit na patakaran sa pag-phase out sa mga lumang bus. At para sa detalye, makakausap natin sa ating telepono ang ating correspondent na si Mon Ocson live mula sa Quezon City. Go ahead, Mon. Yes, Wayla, sa ngayon ay pina-finalize na ng mga opisyal ng LTFRB, LTO at DOTR ang mas mahigpit na patakaran o guidelines sa pagpapatupad ng 15-year-old phase-out para sa mga pampublikong bus. Ito nga ang ginagawa ngayon sa opisina ng Department of Transportation at ayon sa LTFRB, posible na sa susunod na linggo ay ilabas na ang department order. Sa lumang patakaran kasi ang model year date of importation lamang ang pinagbabasihan at hindi ang edad ng makina at chassis. Sa bagong guidelines, lahat ng mga public utility bus, shuttle at tourist bus, pati mga trucks for hire, ay dapat makapagpakita ng certificate of manufacture ng kanilang mga engine at chassis. Matapos ito ay saka pa lamang sila makapag-renew ng kanilang rehistro at prangkisa. Taong 2002 nang simulang ipatupad ang 15-year phase-out sa mga bus. November 2013 naman, nang lumagan ng guidelines at pahintulutang i-recondition na lamang ang mga lumang bus. Yan ang latest, balik sa iyo. Maraming salamat sa iyo, Mon Ocson, mula sa Quezon City. Ipinahayag ng Department of Transportation na sisimulan na sa susunod na taon ang construction ng Manila-Malolos Railway. May report si Jerry Galicia.
Ikinatuwa ng mga kababayan nating Bulakenyo ang balita na sa wakas at matutuloy na rin ang matagal nang natigil na pagtatayo ng railway system mula Malolos papuntang Maynila. Sa programang Get Straight with Daniel Rason, sinabi ni Department of Transportation Undersecretary Cesar Chavez na umpisa na ito sa susunod na taon. Yung Manila to Malolos, magsisimula na ang construction dyan next year. Ang procurement ng mga magiging contractor sisimulan ngayong taong ito. Yung general consultant, ikukunin na natin in the next 3 months. At yung pera dyan ay nagkapirmahan na, meron na mula sa Japan. That's 105 billion pesos para sa atin. Tiniyak ni Yusek Chavez na tatapusin ang proyekto sa ilalim ng Duterte administration. Kaya ganun na lamang ang tuwa ng mga kababayan natin sa Bulacan. Matagal na namin inaantay, kaya nga lang nahinto nga, hindi naman natuloy. Lahat kami excited na. Para mapabilis yung mga pasahero na makarating sa kanilang paroroonan, walang hassle kung baga. So less time, less traffic pag mas may balik yung tren. Ang presyo po ng pasahe nun, 45 centavos. Caloocan, Malolos. Tutuban, Malolos, 50 centavos. Pero medyo mabilis din po ang takbo ng pagluwas. Pero kung may masaya, meron namang nangangamba na mababawasan ang kanilang kita, gaya ng mga driver ng pampasaherong van. May apekto sa amin to dahil sa hina ng biyahe namin dito. Taong 2004 pa nang umpisang buhayin ang linya ng tren ng Philippine National Railway sa Malolos. Ngunit natigil ito noong 2012 dahil sa umano'y anomalya sa pondo ng proyekto. Sakali matapos na ang proyektong ito, aabot lamang ng 35 minuto ang biyahe mula Malolos hanggang Tutuban sa Maynila. Jerry Galicia, UNTV News and Rescue, Bulacan. Sarado ang Embahada ng Estados Unidos sa Maynila maging ang mga affiliated offices nito sa Lunes, May 1. Ayon sa abiso ng US Embassy, ito'y bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Araw ng Paggawa sa bansa. Muling magbubukas ang US Embassy sa Martes, May 2. Bukas na ang huling araw ng pagpaparehistro para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon sa Commission on Elections, bukas ang lahat ng kanilang tanggapan sa buong bansa hanggang alas 5 lamang ng hapon. May report si Aiko Miguel. Nilinaw ng COMELEC ang ipinatutupad nitong proseso kaugnay sa huling araw ng pagpaparehistro ng mga botante para sa barangay at SK elections sa Oktubre. Ayon kay COMELEC spokesman James Jimenez, kahit tumuntong na ang alas 5 ng hapon bukas, maaari pa ring makapagpatala ang mga botante na nananatiling nakapila. Ito ay kung kasama sila sa mga nakapagpalista upang magparehistro. After 5 p.m., wala nang pangalang idadagdag sa listahan. Yun na yun. So 3 to 5 p.m. yun yung tsansa nyo para malista yung pangalan ninyo to make sure na makapagparehistro kayo. Unang-una, dumating po tayo ng maaga. Make sure that your name is on the list para makapagparehistro kayo hanggang sa matapos. Payo ng COMELEC sa mga magpaparehistro, dumating ng maaga, agad na hanapin ng election officer sa lugar upang maipalista ang pangalan at manatiling atentibo. So kunyari, nakalista ka ganyan and you're number 3, then you'll be the third person to be called. Kapag tinawag ka, 3 beses babanggitin ang pangalan ninyo. 3 beses ka tatawagin. If after the 3rd time hindi kayo sumipot, hindi kayo nagpakita or wala kayo sa area, hindi na kayo makakapagparehistro. Titiyakin naman ng komisyon na tatapusin ito ang proseso mula sa filing of application ng mga botante hanggang sa makumpleto ang biometrics nito. Batay sa ulat ng COMELEC, 2.2 million na ang mga nakapagparehistro para sa barangay at SK elections. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. 64 na OFW sa Kuwait ang nag-graduate na sa kanilang kurso sa kolehiyo sa tulong ng Open Distance Learning Program ng Commission on Higher Education o CHED. May report si Maylene Soriano. Kahirapan sa buhay ang nagtulak kay Elaine Dumapias upang mamasukan bilang isang kasambahay sa bansang Kuwait ng mahigit 10 taon.
Isinantabi niya muna ang pag-aaral ng kolehiyo upang makatulong sa kanyang pamilya. Ngunit nitong April 7, natupad ang pangarap ni Elaine sa kabila ng mga balakid na kanyang naranasan. Isa si Elaine sa 53 nagtapos ng BS in Business Administration sa pamamagitan ng Open Distance Learning Program ng CHED. Bilang isang nagtatrabaho sa bahay ay hindi po basta-basta makapagtapos sa ganitong paraan po. Kailangan po natin determinado, interesado at bigyan po ng motivation ang ating pag-aaral. 7 rin ang nakapagtapos ng AB in Information Technology at 4 naman sa AB Psychology. Pag wala kang natapos, parang iniitsapwera ka nila. Nagiging palaban tayo minsan pag ando doon yung trials at saka mga stress na pinagdadaanan natin. So sabi ko, matatapos din ang stress na to, kaya nagpursige po ako. Bukod sa bachelor's degree, may mga OFW rin na nagtapos mula sa short courses na office management, computer secretarial at airline ticketing. Ang Open Distance Learning Act ay naging ganap na batas noong 9 ng Disyembre 2014 sa panahon ni dating Pangulong Benigno Aquino III. Maylene Soriano, UNTV News and Rescue, Kuwait. Nirelieve sa pwesto si MPD Station 1 Chief Police Superintendent Robert Domingo dahil sa mga secret cell na natuklasan ng Commission on Human Rights. Mula sa Tondo, Manila, may report si Grace Casin live. Grace. Yes, lakay kinumpirma nga ni NCRPO Chief Police Director Oscar Albayalde na nirelieve na nila sa pwesto si Superintendent Robert Domingo, ang hepe ng Station 1 ng MPD kasamang ilan sa kanyang mga tauhan sa Anti-Illegal Drugs Unit ng kanilang istasyon. Kanina, base sa interview natin kay Domingo, ginigiit niya na hindi totoo ang paratang ng CHR na mayroong secret cell dito sa kanilang istasyon. Kung makikita nyo nga ngayon, lakay, malinis na itong ating kinalalagyan. Ito yung espasyo na nakita ng CHR na umano'y tinawag nilang secret cell. Kung makikita nga ninyo, lakay, ay inalis na yung mga inmate na kanilang natagpuan dito. Malinis na rin ito, wala na yung mga kalat, at yung mga inmate na nandito noon ay inilipat na sa regular na detention cell ng estasyon. Matatandaan, kagabi ay natuklasan nga ng CHR ang umano'y secret cell na narito at sa kanilang isinagawa na surprise visit dahil umano sa sumbong na kanilang natanggap kaugnay dito. Ayon sa CHR, hinihingian umano ng mga pulis ng pera ang mga kaanak ng naaresto kapalit ng kalayaan ng mga ito. Mariin itong pinabulaan na ni Superintendent Domingo. Ayon sa kanya, pansamantala lamang nilang inilagay sa maliit na espasyong ito ang mga inmate dahil kakahuli lamang sa mga ito noong April 27 at isinasagawa pa ang kanilang booking process. Hindi rin umano o hindi umano kasya sa kanilang kulungan dahil 80 inmate na ang nakalagay doon, subalit pang 40 inmate lamang ang capacity nito. Hindi rin daw totoo na hinihingian nila ng 40 to 200,000 pesos ang mga inmate kapalit ng kalayaan nito. Kanina, ayon kay General Albayalde, pinaiimbestigahan na nila sa PNP Internal Affairs Service ang insidente at inatasan niya ito na magsampa ng kaso kung sino mang pulis na mapapatunayang in charge dito na mapapatunayan ngang nagkaroon ng kababayaan sa kanilang trabaho. Narito ang ilan sa mga naging pahayag ni NCRPO Chief Police Director Oscar Albayalde at Police Superintendent Robert Domingo. May action may sir para hanggat hindi nai-inquest sir, pinaprocess yung booking, yung piano, yung mga doon muna sila sir. Pagkatapos ma-inquest, tsaka ko na ililipat para pag nag-inspect sila, lahat ng mga nakakulong sa regular fee, inquested na sir. Hindi walang Well, talagang makita naman talaga natin, no? Makita natin kahit dito sa detention cell, talagang nakita nyo naman, no? Hindi naman natin sila pwedeng sigurong ilabas dahil may risk na yon. Kasi pag nakawala din naman yan, mananagot din yung mga station commander, no? Ngunit hindi natin tinotolerate yan. This will all be investigated. Hindi natin gina-justify, no? Yung ginawa ng mga tauhan natin. Hindi natin din tinotolerate yan. Makikita yan yung sa investigasyon at kung ano magiging recommendation ng ating IAS dito. Lakay, positibo ang
ang pagtanggap ng Station 1 ng MPD sa isinagawang surprise visit ng CHR. Ito ay upang makita nga ng publiko kung ano ang kasalukuyang sitwasyon ng mga kulungan ngayon dito sa bansa. Ayon sa kanila, handa naman daw silang makipagtulungan anuman ang kaso na posible nilang kaharapin. Ayon sa kanila ay minaximize lang daw nila ang lugar dito sa kanilang estasyon upang hindi naman magsiksikan ang inmates sa kanilang detention cell. Samantala kanina, kinumpirma o sinabi ni General Albayalde na hindi maaaring igiit o gawin ng CHR ang kanilang nais gawin na kunin ang kanilang mga inmate na nadatnan dito at alisin sa presinto. Dahil ayon kay General Albayalde, may mga kasong kinakaharap ito at kung ipipilit ka ng CHR ang kanilang gusto ay posible silang maharap sa obstruction of justice. Lakay? Maraming salamat, Grace Kasi, nag-uulat mula sa Tondo, Manila. Ngayon naman alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihatid ng ating kasangbahay na si Frima Salonga Gloria. Maya paugto, Frima. Salamat Lakay at maya paugto ka rin kay katamong kasambahay. Ining kay katamong balita, iba't king miyayaliw ang lugar, king kay katamong bansa. Inyad niya ning lokal na gobyerno ning Davao City agamitan ding trust fund na makatalaga para karing biktima na ning night market bombing anyang nilabasang Banwa. Ining balita ng Victor Cosare. Gihangyo ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio ang konseho sa Dakbayan nga tugtan sila nga magamit na ang bahin sa 8.9 billion peso trust fund nga gitagana alang sa mga biktima sa night market bombing atong miaging tuig. Kontribusyon sa pipila ka mga grupo ug individual ang maong pondo nga anaa karon gitipigan sa bangko. Sumala pa kang Davao City Councilor Danilo Dayang Hirang, subala sa sulat sa alkalde ngadto sa konseho, 4.5 million pesos sa maong pondo ang igahin para sa livelihood assistance sa mga biktima sa pagpamomba. Samtang 3 milyones pesos ang gamiton isip medical assistance tungod kay pipila pa sa mga biktima ang padayon nga ginatambalan. 11 patients now were continued supported by the city of Davao by medicines and even hospitalization. And there is one victim that might need another reoperation. Samtang magpabilin sa bangko isip trust fund ang mahabilin nga kapin sa 1 milyon. Tukion pag-usab sa konseho sunod simana ang maong hangyo ni Mayor Duterte Carpio. Because it becomes the government money, it needs an appropriation from the council by way of ordinances, so like in this case. But in the ordinances, you have to attach the design. What are this design? Appropriating 3 million for what purpose? Kung maaprubahan ang maong plano, ang City Social Services Department Office ang mag-monitor kung husto ang paggamit sa maong pondo. Madumduman nga 73 katao ang biktima sa maong pagpamomba, diin 47 kanila ang lumulupyo sa dakbayan sa Davao. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Asa ng 6,000 negrense king makisan metong king malawakang Labor Day rally agawan da king Bacolod City king May 1 king Lunes. Kaya be karing grupong makisan metong king kilos protesta ring kilos ang Mayo 1 o KMU bagong alyansang Makabayan National Federation of Sugar Workers ang pongaliwa pa. Agpang king KMU dake ni ini ning karelang panawagan king gobyerno natuknangan na ing kontraktualisasyon king bansa. Makanyan muna maning pamagsulong king 750 pesos a daily minimum wage karing manggagawa karing pribadong sektor king probinsya. Mitipon lading rallyista king provincial capital ning probinsya ang po king Lupit Church king Bacolod City Bayo Lamikit king Public Plaza. Bidinan muna mang pamanila ba FEG bilang dake na ning karelang programa. At yung king 20,000 obra ing ialok na ning Department of Labor and Employment karing 4 lugar na ning Calabar Zone king Aldon na ning pamanggawa king Lunes. Ining balita ng Sherwin Culubo. Nag-aanyaya ang Department of Labor and Employment Region 4A sa mga job seeker na samantalahin ang kanilang Labor Day Jobs Fair sa Lunes. Isasagawa ang malalaking job fair sa Cultural Center Santa Cruz, Laguna, Centro Mall, Cabuyao, Laguna, Pacific Mall, Lucena City at sa District Mall, Imus, Cavite. Ayon sa DOLE Region 4A, lahat ng bakanteng trabaho sa job fair ay direct hire, hindi nadadaan sa agencies. Nasa 20,000 trabaho ang ino-offer dito. Mga naghahanap ng trabaho, mga fresh graduates
na magsadya dito sa job fair ng Calabarzon. Hindi po natin pinasama ang mga manpower agencies. Gusto po natin direct employers. Kabilang sa may nangungunang trabahong maaaring applyan ay ang production operator, sales executive, driver, customer service representative, cashier at production crew. Bukod sa alok na trabaho, magbibigay din sila ng libreng consultation sa mga nais magtayo ng sariling negosyo. Yun pong nagnanais magkaroon ng negosyo, pamumuhunan, pagtatanong, meron po tayo ditong may mangyayari pong ganito sa Lucena at saka sa Santa Cruz. Nagpaalala naman ang DOLE sa mga magtutungo sa mga job fairs na magdala ng resume at paghandaan ng mga exams at interview. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. At yan kay katamong balita, iba't king miyayaliwang lugar king kay katamong bansa. Mibalik kay kayo ken lakay. Dakala salamat, Frima Salonga, Gloria. Susunod, ilang atleta sa 2017 palarong pambansa may malaking potensyal para makalahok sa international competitions ayon sa Department of Education. Pamunuan ng United Airlines sa kipag-areglo na sa pasaherong nag-viral ang video ng sapilitan nilang pababain sa eroplano sa Chicago. At nasa 1,000 residente, kabilang na mga biktima ng bagyong Ondoy sa Rizal. Paglingkuran sa libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Tiwala ang Department of Education na mga bagong record na naitala ng mga atleta sa palarong pambansa sa Antique ay maaari nang maihanay sa international level. Alamin natin yan sa ulat ni Lalaine Moreno. Malaki ang potensyal na maisabak sa international games ang maraming atleta sa palarong pambansa. Ayon sa Department of Education o DepEd, ilang sports category ang nagkaroon ng bagong record ngayong taon. Ito ang javelin at discus throw, hurdles at swimming. Sa javelin throw, secondary boys nalagpasan ni James Losanias ng Region 6 ang 57.81 meter na record ni Brian Pacheco noong 2013 sa kanyang 59.46 meter. Sa javelin throw, secondary girl naman, 42.85 meter ang nakuha ni Sylvian Faith Abonda ng Region 10 at nalagpasan ang 42.34 meter ni Efren de Moser noong 2015. Sa discus throw, elementary girls, nakuha ng 12 years old na si Kate Julian Martinez ang record na 35.56 meter laban sa kanyang kapwa Negros athlete na si Maika de Oro na 33.7 meter noong 2007. Nag-start din kami sa basic, pero madali siya matuto. Kay honor pupil man top 3 doon sa school. Kumbaga ma'am, fast learner nga bata, kag grabing willingness. Dito ko nakita nga interesado gid siya. Sa 400-meter hurdles, elementary girls, nakuha ni Region 1 athlete na si Ana Marie Eugenio ang 1 minute, 4 seconds, 3 milliseconds laban kay Johnny Locabal na nakakuha ng 1 minute, 4 seconds at 6 milliseconds noong 1998. Sa swimming, 5 bagong record din ang naitala ng NCR swimmers. Siyempre, no, nanalo, nag-gold. So, yung mga talents na yun, dapat siguro, ano natin, malaki improvements ng ano nila. Kaya nabe-break ang records. Una nang sinabi ni Education Secretary Leonor Briones na handa silang tulungan ang mga batang atleta na ma-improve ang kanilang kakayahan upang maabot ang kanilang pangarap. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue, San Jose, Antique. Nasa halos 1,000 residente sa isang barangay sa Tanay, Rizal ang natulungan sa iba't ibang serbisyo publiko na ibinigay ng UNTV at Members Church of God International. May report si Jenica Cruz. Ng barangay sa Lalawigan ng Rizal, ang barangay Tandang Kutyo sa munisipalidad ng Tanay. Karaniwang hanap buhay ng mga residente rito ay pagkukonstruksyon o pamamasada ng jeep. Marami rin sa mga taga rito ang biktima ng bagyong Ondoy noong September 2009.
At dahil mahihirap at walang kakayahan na makapagpa-ospital, lubos na ikinatutuwa ng mga ito ang pagsasagawa ng libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International sa lugar. Ako po'y nagpapasalamat dito sa medical mission at ako'y natingnan dito. Kaya ako'y tuwang-tuwa at ako'y nabigyan ng gamot at aking mata. Yun ang aking nagpapasalamat ako at natingnan ako ng meron akong gamot na maiinom. Malaking tulong sa amin na katulad nito, wala kaming pampa-check up tsaka pambiling gamot. Libre na. At, malaking tulong talaga. Talagang napakalaking tulong pa sa mamamayan ng Tanay na sila'y nagbigay ng ganitong pagkakataon para sa aming mahihirap. Ito ang magandang sa amin pang pinakang anniversary na namin na magandang regalo sa amin ng mga mahihirap at libre na. Kami magpapasalamat na lahat sa kanila. Mayroon kami, dinatnang kami ng ganitong pagkakataon. Umabot sa halos 1,000 residente ang napaglingkuran sa iba't ibang medical services. Mayroon ding nakapagpabunot ng ngipin, nakapagpakonsulta sa mata at nabigyan ng libreng salamin. At mayroon din mga nabigyan ng libreng bitamina at gamot. Ang iba naman ay nabigyan ng payo sa kanilang mga problemang legal. Samantala, nagkaroon din ng libreng gupit para sa mga kalalakihan sa barangay. Labis yung aking katuwaan at aking asanang papahatid sa ating mga kapatid, lalong-lalo na kay Ka Eli at saka kay Ka Daniel, yung aming taus-pusong pasalamat. And we are looking forward na sana hindi lang ito yung una at huling pagkakataon na kami yung makakasama sa ganitong klase ng gawain. Jenica Cruz para sa Serbisyong Kasangbahay. Partner Floor, bago tayo tuloy magbukas ngayong hapon, siyempre, i-wish natin ng good luck ang ating kasama si Waila. Siya nang papaliwanag kung bakit. Nais ko pong magpaalam at magpasalamat po sa lahat po ng bumubuo ng UNTV News and Rescue Team. Kay Brother Eli po at saka lalo-lalo na kay Kuya Daniel Razon. For giving me the opportunity to be here sa UNTV. At syempre, miss ko kayong dalawa. Lolo Flor. Of course, we'll see you. Yeah. I will definitely visit naman ako. Oo nga, at saka may you succeed to what endeavor you will have after your stint here dito sa UNTV News. Move on, follow your dreams. Thank you. Maraming salamat po. We'll see you when we see you. At yan ang mga balitang aming binutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mga panig ng daigdig. Magandang tanghali at happy weekend!